Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala ang lumalang sa kanila. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa kaitaasan, ang rumaragas ng tubig, at ang mga bituin sa kalangitan, ang kinilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng yan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha ng mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sanglilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman, hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sila sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Ngunit lang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na yon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang makasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yon, may 2 taong nasa isang higaan. Kukunin ng isa at iiwan ang isa.
May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. On that day, no one who is on the housetop with possessions inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Remember Lot's wife. Whoever tries to keep their life will lose it, and whoever loses their life will preserve it. I tell you, on that night, 2 people will be in one bed. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding grain together. One will be taken and the other left. Where, Lord? They asked. He replied, where there is a dead body, there the vultures will gather.